Hello, what's up? This is Rain Manguera. Ito, this one, mababaw lang ito na kaligayahan na. Pero this one, binili ko talaga kasi gustong-gusto ko tong magkaroon nito kasi lagi ako nasa labas. Ang init. And, di ba uso naman yung handheld fan? I mean, minsan, kailangan ko yung kamay ko, especially kapag nag-video recording ako or nag-vlogging. May hawak akong fan, may hawak akong camera, and then kailangan ko hawakan din yung unit. Eh, naglalakad ako minsan, so di ba ang awkward ng hirap? Minsan ganun eh. Kailangan yon. So, I think this one, ito yung sasagot sa aking pangangailangan kapag kailangan ko ng portable fan. Ito yun. So, this one daw is bagong product nila. This one kasi daw is mas makunat, which means mas matagal malobat. This has 20,000 milliamp hour na battery. Nice. Supported niya hanggang 15 watts charging. Not bad. So, expect mo rin na medyo may kahabaan ng charging time nito. Kasi 20,000 tapos 15 watts lang, diba? Pero test din natin yan. And supported din po niya 15 watts charging ng ibang device. So, this one, portable fan na po siya. Electric fan na pwedeng gawing power bank. Nice. So, multipurpose. Tapos, kung di ako nagkakamali, base sa picture, ito. Base sa picture niya, supported din po niya actually ang flashlight. So, buksan na natin. Ito na nga, na-excite na ako. I know this one, napakababaw po nito na kaligayahan. But this one kasi talagang gagamitin ko. Alam niyo naman siguro, aware naman kayo gano'ng kainit ang panahon, di ba? So, I think some of you will understand why this one is quite important para sa akin. Lalo yung mga tropa nating riders dyan, no? Laking bagay din sigurado to sa mga tropa nating riders. Power bank na may electric fan pa. So, mukha siya maliit na binocular, no? Ang design, nice. This is rubber silicone. Yeah, maganda yung grip nyo. And we have nice lanyard, pwede, not bad. Okay, decent. And this one is type C to type A na charging cable. We also have a manual. Okay, so ito po ang kasama sa box. Okay, initial test muna, then labas tayo, and then gagamitin ko na a few days. Pero initial test muna, papakita ko lang sa inyo saglit. So bago ang initial test, konting tour muna para may idea tayo. At may idea din kayo just in case bago nyo bilhin. Meron tayo dito USB port. This is type A. Alright, now we have here, meron tayong lagayan. May butas dito, lagayan ng lanyard. And nandito rin pala yung power button sa side na to. And then of course yung grip, para hindi nga naman siya madaling mabitawan. Parang grip siya sa kamay. And then we also have dito sa side naman is some sort of glass. I think andito yung display niya. Mukhang display eh. LCD, no? Check din natin yan. And then we have the flashlight. Okay, meron din dito sa kabilang side din, lagayan din ng lanyard, and nandito rin actually pala yung USB Type-C. So, Type A, Type-C. I wonder kung alin dito ang input and output. Okay, test din natin. Of course, dito rin. Sa ilalim niya, okay, andito naman yung parang, dito yung intake. Tama ba? Or dito ang intake. Dahil nandito yung clip. So, ito yung intake and dito yung pinaka-blower niya. So, blower, intake. Dito papasok yung hangin kasi isasabit nga siya sa pantalon nyo or sa short. Sasabit dito, kiklip dito, maglalak yan. Dito manggagaling yung hangin, which is very good design kasi kung dito manggagaling ang hangin, matatakpan siya ng damit. So, hindi siya makakahigop na maayos. Unlike kung nasa ilalim nga naman, lalagpas lang yan dito yung damit and then makakahigop siya na maayos and then dito yung pinaka-blow. And that, mga boss, ay science. Teknolohiya. Quality-wise, integrity, mukhang napakatibay. Feeling ko napakatibay din and gusto ko yung grip niya na rubber silicone. Solid. Meron dito and meron din pala dito sa kabila. So, kung ito ay kung isasabit siya sa pants, and paano naman tong kabila? Okay, it says here bracket yung number 5. Yung taas niya. This one. Gets ko na. Dito ay sasabit sa pantalon and this one naman, dito may ipasok yung damit mo para hindi siya lumawlaw dire-diretso doon. So, dito may kiklip naman yung damit. Good. Science. Teknolohiya. Alright. Now, for the first testing. Wait. What? Unang pindot, flashlight. Okay. At mukhang maliwanag siya kasi ang liwanag na nga nitong room, eh maliwanag pa rin siya. Test din natin yan later sa labas. Pag isa pang pindot. Okay. Wait. Wow. Lakas. Kita niyo yan? Yan siya kalakas, oh. Lagyan natin yun, ha? Yan siya kalakas, oh. Yan yung. Malakas! Alright, wait. Okay, nag-guess ko na. Yun yung fan, 1, 2, 3, 4, 5.
So, 1, 2, 3, 4, and 5. And then quick press, okay? Yung mabilis na pindot lang. Pero pag long press, saka pala siya nag-activate itong flashlight. So, long press, flashlight. Another long, mga around 2 to 3 seconds. Long press ulit. Yung SOS naman niya. And then long press, turn off. Okay? Pag quick press, mabilis lang. Fan. And number 2, by 20 siya, 60, 80, and 100. Wow. Wow na wow. Now, paano naman makita kung ilang percent na battery? Wait, check natin ha. So, hayaan mo lang siya. Pagka-pindot mo ng fan, gumana na siya. Hintay ka lang ng 5 seconds. Again, pindutin natin para mawala. Ayan, 40%. 1, 2, 3, 4. Mga 5 seconds, lalabas yung totoong percentage naman. Kung curious ka kung ilang percentage na lang yung battery mo. So, currently, we have 74%. Gusto ko siyang i-charge muna to 100% para maumpisa ko na magamit. And balikan ko kayo for after a few days muna, siguro. Gamitin ko muna siya ng actual, syempre, bago natin bigyan ng verdict. Okay? Fast forward muna tayo and then balikan ko kayo. Don't go anywhere. Stay lang kayo. Okay, verdict time. So, ito na po ang mga napansin ko at ang pinaka masasabi ko sa kanya kung yung usefulness niya, so on and so forth. So, unahin na natin yung design. The design is actually very good. Itong rubber niya is grippy talaga siya. Hindi mo basta-basta mabibitawan. I like that part. And yun nga lang, kapitin siya ng alikabok at saka grease. So, pansin nyo, bakit ako sa screen, medyo kinakapitan. Mabilis siyang kapitan ng mga pag madumi ang kamay nyo or maalikabok sa isang area or something. So, kailangan yung punas-punasan. That's the downside. But, aside from that, kung okay lang sa inyo, linisin nyo na lang naman. May dala kayong panyo, so on and so forth. Madali naman siyang linisin. But, as for the grippiness niya, hindi mo siya basta-basta mabibitawan. At as far as ergonomics is concerned, napaka-ergonomics. Actually, parang maliit nga siyang binocular. Akala nga sa Tagaytay na ginamit namin is mayroon kaming binocular. May telescope kaming bit-bit na nakasabit sa bewang. Totoo naman, mukha lang siyang telescope na nakasabit sa bewang. Solid, ang cute, ang cute. So, sa design, bibigyan ko to ng 8 out of 10, okay? Minus 2 points lang kaya hindi siya naging perfect is dahil nakapitin siya ng dumi. So, yun lang naman. Pero, 8 out of 10 is mataas na score na yun, okay? For the functions, lahat ng features niya, okay, unahin natin yung pinaka-fan, okay? So, pinaka-fan, okay, to be fair, meron siyang 5 speeds. Okay? 5 speed settings. So, that's 20%. Papakita ko talaga sa inyo. And also, pakinggan nyo na rin yung sound. So, para aware kayo na ganito talaga siya kalakas. Slightly pagka-noisy siya in a way. So, real talk na rin na naman. Unang pindot, 20. So, by 2 ito. 20, 40, 60, 80, 100. So, 5 speed. Sunod 40. And then 60, 80, and 100. Pinakamalakas is 100. And the whole time na ginagamit natin, naglalaro lang kami sa 60, 80, 90, 100. So, patayin muna natin ng ingay. 60, 80, 90, and 100. Doon. Pero yung bunso ko pag ginagamit ito, laging sa 100. Gusto niya 100. I don't know why. Kasi siguro nasanay siya syempre sa aircon dito sa bahay. So, paglalabas, ganun. Or pag ino-off namin yung aircon kapag may oras kasi na kailangan patay ng aircon para tipid ba sa kuryente kahit pa paano. So, yun. So, focusing on that feature, yes po, very good po yung kanyang hangin. Okay? Kapag nasa bewang siya, make sure lang na hindi ito, itong part na to, kasi dito nanggagaling dito sa likod na to. Dito ang higop nanggagaling. So, make sure lang na kapag sasabit nyo sa inyong damit, sa inyong short, especially, and preferably may belt. May konting bigat din siya. So, kung wala kayong belt, medyo hassle sa inyo na miya possible bumaba inyong shorts or pants. So, I would recommend na kapag balak yung gamitin ito, wear a belt. Yes, kasi para steady lang siya and pagka kakabit nyo is hindi bumababa ang inyong shorts or pants. Wear a belt, okay?
Gusto ko lang emphasis yun kasi otherwise, gagamitin nyo siya ng naka-lanyard, which I think, there are 3 ways para gamitin ito. One is doon nga sa waist, ilalagay nyo sa waist nyo or ilalagay nyo sa belt. The other one is using the lanyard, okay? This one actually is the best one na gagamitin kasi ito, tutok sa mukha mo pag gagamitin mo siya. Ilalagay mo sa leeg ito and tututok siya sa leeg mo. And ramdam na ramdam mo talaga yung lamig. Legit po talaga na malakas at malamig ang kanyang fan. Kita nyo naman yung lakas ng hangin pag ginagamit, diba? Yung best scenario dito is gamitin yung lanyard. Okay na okay to. Yan, pakita ko sa inyo. Madali naman siya ikabit. Papasok mo lang yung tali. Then, saka mo ilalagay. And kapag hindi mo siya gagamitin as lanyard, you can always remove naman dito like this one. Tanggalin mo lang to. Kung hindi mo siya gagamitin as lanyard, ilalagay mo siya sa iyong waist na ayaw mo may nakasabit. Okay lang din yon. Pwede na yun. Pero I don't think you need na kailangan lagi nakatanggal itong sa lanyard. But of course, kanya-kanyang choices yan. The third one is sa desk. Pwede po siyang ipatong sa desk. Okay, sa lamesa. Yan, nakaganyan siya. Or you can use this, hindi ko ito napansin ng unboxing, this stand. Kaya medyo nakatingala siya pagka gagamitin. As you can see, ayan, mapakita ko dyan sa video, sa screen. I like it, okay? Now, in terms of hangin at functionality, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Almost perfect na. Why hindi perfect? Well, in terms of functionality, sa fan pa lang po ito. Sa fan at saka doon sa features, yung tatlong orientation niya na pwede sa waist, pwede as lanyard, pwede sa desk. Bibigyan ko po siya ng 10 out of 10. Yes. So, kung bibili lang din naman kayo ng portable fan, mas okay to kaysa sa dun sa, wait, pakita ko sa inyo. This one, ito yung unang sumikat. This one kasi is, wala kang choice kundi laging hawakan siya. Yes, may lanyard din ito, pero pag sinuot mo siyang lanyard, is wala siyang orientation na matino. See that? So, susuot mo siya sa lanyard mo, kakabit mo siya sa... Actually, pwede pala yata, oh. Pwede, wait lang, ha. Try natin. This is not reliable pagdating sa gagamitin mo siya ng lanyard, tapos magpapahangin ka. Paano yun? Eh, dito tutok lang siya sa dibdib mo. Nakaganon. Buti kung gano'n. Most of the time, nakaganyan siya, oh. See that? Nakaganyan siya. Ang hirap ng orientation. So, this is a bad design. This is only good for handheld. Lagi mo siyang hahawakan, lagi mo siyang i-hold. Or kung may tropa ka or alalay ka or someone na mautusan, pwede mo siyang ipa-hold sa iba. So this one is best for handheld lang talaga. That's it. This is just for handheld. And yung hangin hindi rin ganun kalakas. Good enough siguro for most people, but it's not bitin yung hangin. But this one, you have choices. You can use as lanyard. Sabit mo ng ganyan, di ba? Ayan, nakikita nyo nga, di ba? Sure ka, natututok to sa mukha mo, sa leeg mo. Talagang malalamigan ka. And kung naiinitan ka, nagpapawis ka, ilagay mo sa belt mo. Actually, ang pinaka-best na natuklasan ko na ilagay siya is either sa harap mo or sa gilid mo na slightly papunta sa likod. Like this one, yun ang makikita nyo. Mas presko po pakiramdam niyan kasi di ba usually ang unang nababasa is yung likod natin. So para hindi po kayo mabasaan ng likod, para hindi po kayo matuyuan din nabasa, tapos natuyuan ng pawis. Para hindi kayo matuyuan ng pawis, use this, ilagay nyo slightly sa gilid papunta sa likod. This one, okay na okay po siya sa ganung orientation. And of course, yung tatlong orientation na yon, hindi mo kailangan laging hawak. Like this one, you have to always hold this para makuha mo yung tamang orientation, para mapreskohan ka. This one, those 3 orientations are hands-free. Pwede mo siyang gamitin, mapipreskohan ka nang hindi mo ginagamit ang kamay mo. Now, sa other features naman, flashlight, tinry din po natin. Napakaganda po, ang liwanag po niya actually. For a flashlight, this one is ang liwanag po masyado. Akala ko, in-expect ko, medyo maliit lang na ilaw na pwedeng pang-emergency lang pag wala kang choice. But this one, okay to. Actually, pwede mo nga itong gamitin for camping. Yes, lalo sa mga camping, may fan ka na, may ilaw ka pa. Sa flashlight po niya, is dalawang mode. Isang normal na flashlight and then the other one is SOS. Pero syempre, hindi mo naman siguro kailangan gamitin yon. For emergency purposes lang yon. But for the flashlight, very good. So, sa flashlight na part, 9 out of 10. Okay. Hindi siya yung malabo na ilaw. Maliwanag po talaga siya. Okay? Now, as power bank, okay siya kaso slow charging siya. Pero this is better than wala kang choice. This one, nagpo-function din siya as power bank like I said, and at least mga 3-4 na smartphone siguro bago mo siya tuloy malobat. But I wouldn't recommend na gamitin ito as power bank kasi malakas talaga kumain ng kuryente sa power bank. So for emergency, yes, you have this option but not recommended. But yeah, you have this option, good as power bank din.
not bad. Alright? And speaking of power bank, how about the battery life? Okay, ginamit ko siya sa aking bunso dito sa bahay ng number 5, 100% the whole time. Inurasan namin and finally, nalobat niya up to 20%. Hindi po niya binattery empty. 20% lang. Sabi ko kasi pag 20% sabihin na sa akin. So, 20%, nagamit niya to ng kulang-kulang 11 hours. So, malapit sa katotohanan yung claim ni OraShare na 12 hours. So, solid po. Almost 12 hours na rin naman yung 100%. Ginamit siya 60s, 80%. Yun, tumatagal talaga siya ng 2 to 3 days. Yun, hindi na namin inaorasan kasi hindi naman continuous na shot. But yun, hindi na namin inaorasan kasi hindi naman continuous na gamit. Siguro 1-2 oras lang. So, inabot siya ng around 2 to 3 days. So, kung hindi nyo gagamitin ng 100% all the time, aabutin siya ng ilang araw bago nyo malobat. Which is, yun. So, ang 20,000 mAh nito is legit. Makunat po talaga siya. Ito pa best part. So, sa usapang battery, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Almost perfect and solid. Nabitin lang siguro ako ng part kasi hindi siya fast charging. But that's it. That is why 9 out of 10. So, 9 out of 10, solid na solid po ito. Legit po yung battery niya. Makunat po talaga. Okay? Now, do I recommend this? Obviously, yes. I would recommend this. Siguro isa lang pinagsisisihan ko nung binili ko to. Okay? Pinagsisisihan ko na isa lang ang binili ko. Kasi ngayon, pinagpapasapasahan namin siya. Dapat pala, bumili ako ng tig-isa na agad sa amin. So, dapat 4 ang binili ko. So, after this, I'm gonna buy 3 piraso pa for my family, kanya-kanya. Kasi lalong-lalo na ngayon, magpapasukan na yung mga anak nyo, lalo sa mga public school. Walang aircon dun. So, kung interesado kayo, which I would recommend, sana mag-interesado kayo. Iwan ko link dito sa video description or pipin ko sa comments. Or you can actually use the Shopee floating tag here. Tap nyo yung screen. Just tap the screen para lumitaw dito. Usually kasi mas malaki ang discount dito. You can tap that. This one, nandito yun eh. Pag tinap nyo yung screen, lalabas yan dito. Iyon. Try nyo, baka mayroong malaking discount. Why not? Wala namang mawawala. And don't worry, ang lalagay ko dyan is mga legit lang na link ng store. Specifically, the official OraShare na store. Official store nila. Alright? So, hanggang doon lang. So, again, this is the OraShare WF20. You know, this is, actually, mas kilala yata ito sa tawag na the OraShare Waist Fan. But the model WF20, kasi meron yata WF10 na mas mababa yata yung battery for some reason. I'm not really sure, but this is my first waist fan. So, link, iwan ko na lang dyan. Either here or sa video description or sa pinned comment section. Alright, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.